OFW ka ba? Alam mo ba na hindi mo obligasyon tumulong sa lahat ng taong humihingi ng tulong sa'yo? Ito yung mga linyahan nila na papakonsensya sa'yo, na sasabihin sa'yo, grabe, naging OFW ka lang, nagbago ka na. And syempre, bilang Pilipino, tatamaan tayo, mapipilitan tayong tumulong minsan kahit ayaw mo or hindi bukal sa loob mo. Now, ako personally na-experience ko yan. Hindi man ako naging OFW, pero makaka-relate ako ng konti sa inyo kasi nung kumikita na ako sa networking, may isa akong kaibigan na nangutang sa akin. Nangutang siya. To cut the story short, nasa mga 20,000 lang naman ang nihiram niya kasi magpapalagay ata siya ng food cart. Sabi niya, hindi ko siya pinahiram, tinanggihan ko siya. And kinalat niya sa mga kaibigan ko na grabe daw, nagbago na daw ugali ko, yumabang na daw ako dahil sa kumita lang ako ng malaki. Medyo ako po kasi, medyo may pagkabarumbado din naman ako before, kaya hindi ko matiis na magtimpe. Hindi ako yung typical na tao na pag nagagalit or magtitimpe lang. Normally, syempre talagang haharapin ko. Kaya nilapitan ko yung kaibigan ko, hinanting ko talaga siya. Sabi ko sa kanya, nung nagkita kami, pare, anong pinagkakalat mo nagbago ako? Sa totoo lang, hindi naman ako nagbago. Pansinin mo, noon ba nung hindi pa ako kumikita sa network, nangungutang ka ba? Sabi niya, hindi. Kung sinubukan ng mangutang sa akin noon, tatanggihan pa rin kita. Kasi nga, nakikita ko sa hindi ka naman yung taong typical na marunong magnegosyo, na marunong mag-handle. Bakit kita papahiramin? Masasayang lang yung pera ko. Kaya technically, ang nagbago, hindi naman talaga ako. Ang nagbago, ikaw. Noon, hindi ka naman nangungutang. O ngayon, nangungutang ka. O sino ang nagbago? Ikaw yun. Kaya yan ang tandaan nyo. That's the number one na tip ko po sa inyo. Hindi nyo kailangan tulungan lahat ng humihingi ng tulong sa inyo. At sa ating pong number 2, matutong mag-save ng pera at palaguin ito. Tandaan nyo, hindi po lahat ng dumidikit sa inyo laging andyan yan. Hindi po lahat ng laging akala nyo, kasama nyo, sobrang close nyo, hindi po habang buhay andyan yan. Marami pong nagbabago once na, example, naubos po yung pera nyo, makikita nyo unti-unti may mga magbabago. Ako hindi ko po makalimutan yung isang story na meron isang OFW sa Europe, taga-Europe siya, na tuwing umuwi daw siya ng Pilipinas, grabe, 2 jeep ang sumusundo sa kanya. Isipin mo, 2 jeep. O lahat to, busog, naaambunan niya, nabibigyan niya ng regalo. Lagi tuwing balik-balik niya, ganun nangyari. Hanggang dumating sa time na matanda na siya. Umabot na siya ng mga 50 years old na naisipan niya mag-for good na dito sa Philippines at naubos na rin kasi yung pera niya kasi talagang hindi siya nagsisave. Literal, kung magkano kinikita, inuwinawaldas, kung magkano kinikita, tinutulong, hanggang wala pong natira. Kaya sabi niya, since pagod na rin yung katawan niya, gusto na lang niya sa Pilipinas mag-retire. Pag uwi niya dito sa Pilipinas, since wala na po siya halos pera kasi ubos, good news, halos walang sumundo sa kanya. Kaya tandaan nyo, matuto kayong alagaan yung mabuti ang pera nyo. Hindi lahat ng taong lagi nyong kasama magiging kasama nyo yan. Hindi lahat ng tao na tinutulungan mo, tutulungan ka rin. Tandaan mo ha, hindi lahat ng tao tinulungan mo, tutulungan ka rin. Kasi para mas maging clear po sa atin, from the word itself, tulong, dapat hindi ka nag-expect anything in return. Kasi kung tutulong ka at iniisip mo na babalikan ka nila, that is investment. Para kang nagkakapital sa isang negosyo na you're expecting na yung gagastos mo ibabalik. Para wala pong samaan ng loob, matuto kang alagaan ng mabuti ang pera mo para pagdating ng oras, kahit mawala man po kung sino yung mga close mo, at least ang importante, makakabuhay ka ng normal at least maaalagaan mo pa rin sarili mo. Number 3, wag kang mag-i-invest sa mga bagay nang hindi nyo po naiintindihan. Kasi, syempre, a vulnerable market po ang OFW. Alam po natin na marami po kayong pera, may mga kinikita kayong pera, kaya capable kayo magbayad ng kahit ano. But the problem is, sa atin, basta-basta na lang tayo naniniwala. Kung ano yung uso, minsan makikisabay tayo without even analyzing or studying it kung tama ba siya or hindi. Basta ito lang ang pinaka-rules ko pagdating sa money. Mag-invest sa willing kayong mawala. Pag from the word itself na investment, pwede pong malugi, pwedeng kumita. There's no such thing as sure money. Tandaan nyo, wag po kayo magpapaniwala kahit sinong magsasabi sa inyo, nandito ka, siguradong kikita ka. Tandaan nyo lagi, para walang sama ng loob at para hindi po kayo, kasi may mga experience din po ako at may mga nakilala po ako ng mga ibang tao na
For the longest time, they are working, nagkaroon po sila ng lump sum, nagkaroon sila ng mga million of pesos na pera, may nakarinig sa kanila na magagaling magsalita na, ito sigurado yung pera, tapos magdadrop name ng mga pangalan na kung sino-sino, end of the day, ininvest nila lahat ng pinaghirapan nila, and good news na, scam po sila. Kaya ako, bilang mga kapatid po natin na OFW, ayoko pong mangyari sa inyo yun. Okay lang sana kung medyo madami pera nyo na pag nawala yun, meron ka ulit darating eh. What if sakto lang talaga yun? Kaya tip ko po sa inyo, mag-invest lang sa perang willing kayong mawala. Kung yung perang yun hindi nyo kayang mawala, wag nyo na lang pong i-invest, itago nyo na lang, gastusin nyo na lang kung para at least kayo pa nag-enjoy, or ilagay nyo na lang sa isang savings na para at least pag habang hindi wala ka ng trabaho, meron ka pa rin bubunutin na pera hanggang pagtanda mo. At sa ating number 4, pag meron na po kayong pera, kasi syempre alam naman natin lahat na magkakaroon talaga ng maraming perang OFW kasi isipin mo nasa ibang bansa ka, wala kang ibang iniisip kundi trabaho. Yun lang halos iniisip mo, tipid. Magtipid ng pagkain. Okay, yun ang ginagawa ng isang OFW. Ngayon, bakit nyo kailangan alagaan ang pera nyo? Kasi tandaan nyo, marami po nakapalibot sa inyo na gusto din po nilang kunin yung pera nyo. Okay, sino-sino to? Ang masakit pa dito minsan, mahal natin sa buhay. Kapitbahay natin, mag-anak natin, mga financial advisor na kung ano-ano mga ibebenta sa inyo, nasasabihin, ito bumili ka dito kasi siguro ganito. I'm not saying it's wrong. Ang sinasabi ko lang, maglagay ka ng pera mo sa mga bagay na naiintindihan mo. At the same time, hindi po natin kailangan nabuhayin yung mga pamilya natin dito sa Pilipinas. Tandaan mo, may mga sariling paa din sila, may mga sariling kamay din sila, at pinaka malupit dyan, hindi lahat ng tulong nakakatulong. Minsan yung akala mong tumutulong ka sa kapwa mo, yung pala lalo mong ginagawang miserable ang buhay nila kasi umaasa lang sila ng umaasa sa inyo. Tandaan nyo, kayo pinaghirapan nyo po yung pera nyo. Hindi madali maging isang OFW. Sa paningin ng mga nasa Pilipinas nang hindi pa nakakaranas mag-work abroad, akala nila namumulot lang kayo ng pera. Pero sa mga nakaranas ng makapunta ng ibang bansa, katulad sa akin kasi ako exposed po ako sa iba't ibang bansa, nakapunta na po ako ng Middle East, nakapunta na ako ng Asia, nakapunta na po ako ng Europe, nakapunta na ako ng Amerika, na nakakakwentuhan ko mismo yung totoong mga buhay ng isang OFW, di ba? Hindi ganun kadali na minsan ang pagkain mo, tira-tira na lang pagkain ng amo mo. Hindi rin ganun kadali na minsan hindi pa sapat or tama yung pinapakain sa inyo ng amo mo. At ang iba naman sa Middle East, di ba? Minsan sa atin, ang hirap maligo kasi sobrang init ng tubig. May iba naman sa atin na yung higaan, hindi lang ikaw ang humihiga sa kama mo, di ba? May shifting na nangyayari. May mga iba ko nakakwentuhan na yung shifting ng kama nila, 3 tao. Kasi di ba, we have 24 hours isang araw. Kung 8 hours ka nag-work, 8 hours tulog ka, paglabas mo, pasok mo sa trabaho, palit naman ng ibang tao, pagkatapos niya, palit na naman. Just imagine that. Kaya para sa akin, matuto kayo na alagaan at enjoy nyo yung pera nyo kasi kayo ang nagpakahirap niyan, kayo ang nagsakripisyo ng homesick, pag may sakit ka, ikaw nagpapagamot ng sarili sa katawan mo, at ito pa po worse. Di ba, papadala tayo ng pera sa mga kamag-anak natin or mahal natin sa buhay sa Pilipinas, lalo ngayon pag darating na naman ang Pasko or anything na occasion, tapos sila tuwang-tuwa, sisendan ka nila ng ang sasarap ng pagkain, lechon, may mga alak, di ba, mga kung ano na pang pagkain, tapos end of the day, ikaw tuwang-tuwa ka, pero pag lingon mo, yung kakainin mo pala, itlog lang. Diba? Just may mali sa ganun eh. Kasi kayo yung nagsakripisyo, kayo ang nagpakahirap. Dapat kayo din ang mag-enjoy. Walang masamang tumulong, pero yung sa sobrang tulong na umaasa na lang sila sa inyo, hindi na rin naman tama yun. Kaya learn to take good care of your money. Tandaan nyo, itong pang number 5 natin. We're so busy watching Tulfo, nanonood tayo ng mga soap opera, inaalam natin kung hanggang kailan ba mamamatay si Cardo, diba? Yung mga chismis, especially yung mga balita dito sa Pilipinas, masyado natin inaabangan. Para sa akin, rather giving your time sa mga gano'n na bagay, bakit hindi ka na lang mag-aral ng new skills? Bakit hindi mo pag-aralan paano yung tamang cash flow, di ba? Ano yung dapat na rules mo pagdating sa pera? Kasi dapat pag meron kang kinikita, meron kang rules. Kasi kung wala kang rules sa pera, hindi mo mamamalayan yung pera mo na ubus na at hindi mo alam kung saan napunta. Pero kung meron kang rules, example, may kita ka, 1,000 pesos. Okay, yung 300 pesos expenses ko, yung 300 pesos savings ko. Pag isi-save nyo ang money, dapat maging clear ka rin para saan. Ang
pangit na pagsisave ng pera, isisave mo para sa mga emergency. Para ka nag-a-attract na meron mangyaring masama sa'yo. Mas maganda, nagsisave ka ng pera for investment. Nagsisave ka ng pera para sa pagdating ng oras, pag natuto ka na ng ibang magdinegosyo, rather than yung pera mo pinapagamit mo sa iba, di much better na ikaw na lang mismo ang gagamit ng perang yon. Nakailan na ba tayo? 300, may 400 pa. O di sabihin natin yung 100, enjoyin mo sa sarili mo. Di ba? Pwedeng iwaldas mo, i-enjoy mo ng sobra. Pwedeng yung 20% naman, another 200, ipadala mo sa pamilya mo. Yun ang budget mo for your family. And another 100 na matitira doon na 10% is pwede mo naman igastos sa tinatawag ko na untouchable money. Ibig sabihin untouchable money, save mo lang siya ng i-save, huwag mo na siyang tingnan, huwag mo na siyang iisipin. Kumbaga magkakaroon ka ng isang savings na hindi mo siya iniisip kung ano ang mangyayari sa kanya. Now, pag meron kang rules na ganun, at least meron ka ng boundaries na hindi ka na madadaan basta konsensyahan na grabe, mamamatay na yung asawa ko, na-aksidente yung anak ko, grabe, talagang nangangailangan kami kasi kailangan na makagraduate. Hindi ka na madadala basta-basta sa ganun kasi pwede ka nang sumagot sa kanila ng pasensya na medyo out of budget na ako kasi naubos na yung talagang yung pera ko nakalaan para sa ganyan. Yun ang advantage the moment meron kayong tinatawag na cash flow. Kaya para sa akin, spend your time na mas matuto, mag-aral ng iba't ibang skills, maghanap ng pagkakakitaan na pwede mo siyang gawin habang pagkatapos ng trabaho mo. Diba? Kasi I'm sure marami naman sa atin kahit pa paano may mga vacant time, kaya lang nauubos ngayong oras natin sa mga walang kwentang bagay. Pag nasa Hong Kong po ako, nakikita ko po talaga karamihan doon. Meron silang tinatawag na every Sunday na naglalabasan po yung mga DH doon, mga domestic helper, tapos magkakasama sila. Nagbabanding sila, nagkukwentuhan, nagsusugal, manicure, pedicure, masaya, lahat ng ganun. Kaya lang sabi ko, how I really wish na yung lahat ng nakikita kong every Sunday dun sa Hong Kong, sabi ko sana nag-aaral na lang sila ng mga bagong skills, sana naghahanap sila ng iba pang source of income para hindi sila habang buhay na magiging OFW. Kaya sa akin dapat matuto kayo ng mga new skills, lalo pa ngayon lahat ng kailangan natin matutunan nasa internet na lang po. At sa ating number 6, enjoyin nyo po yung kinikita nyo. Kasi ang dami kong kilalang OFW na pag pupunta ako ng ibang bansa, tapos magugulit, grabe nakapunta ka sa ganyan na lugar. Ako 10 years na ako, hindi man lang ako nakakapunta sa ganyan. Kasi nga inuubos nyo masyado yung pera nyo sa pagpapadala sa Pilipinas na kayo po yung nagsasakripisyo, kayo po yung naho-homesick, kayo yung grabe din yung trabahong pinagdadaanan nyo. Kaya sana matuto pa rin po, enjoyin nyo yung perang pinaghihirapan nyo. Yes! Malapit na po tayo! Last 2! Okay, sa ating number 7. Ito, gustong gusto ko itong tandaan nyo, ha? Sa lahat ng OFW, spending money with your children is good. But spending time with your children is the best. Hindi po mapupunan ng kahit gaano karaming pera ang ibibigay nyo sa anak nyo or ipapamper nyo sila na papadala nyo ng pasalubong, bibila ng mga magagandang gadgets, pag-aaralin nyo sa magandang school. Pasensya na po, hindi po siya sasapat kung magkakaroon po kayo ng time na mas masusuportahan nyo po sila, maiga-guide nyo po sila. Kung nagawang nyo nga po minsan mag-alaga ng ibang anak bakit hindi nyo po gawin yan sa sarili nyo pong anak? Kaya para sa akin, bilisan nyo na kumita ng malaki, bilisan nyo matuto na magpalago ng pera para kahit papano makauwi ka agad sa Pilipinas at makasama pa rin yung anak mo. Kasi katulad sa akin ngayon, nandito po ako sa Shama Hotel and I'm spending time with my daughter and with my wife. Nandun po ako ngayon, but at the same time nagagawa ko pa rin itong trabaho to. Kaya I choose this kind of job kasi gusto ko hindi po ako maging tali. Gusto ko mamasyal, pwede. Pag nag-request yung anak ko na, Papa, pwede po bang kasama kita buong araw? I could always do that. Kaya sa akin, bilisan nyo na magpalago ng kinikita nyo. Wag nyo munang gagastosin yan kasi may tinatawag po tayong linear income. Ang linear income, ito yung kita mo sa sarili mong effort. Katulad pag empleyado ka, ang sweldo mo is tawag dyan, linear income. The moment nagkaroon ka na ng mga businesses, example, magkaroon ka ng mga apartments, tapos yung apartment mismo kumikita ka, ang tawag doon residual income. Kaya dapat ang bilisan mo, kumita ka ng malaki sa residual. Parang kinikita mo ng malaki sa residual, yun na yung kahit waldasin mo. Diba? Kahit, alam mo, example, may apartment ka, kumikita ka ng 100,000 a month. Di, yung 100,000, kahit itapon mo. Ibig sabihin ko po ng itapon, gastusin mo,
ipautang mo sa mga kaibigan mo, ipanglibre mo, okay lang. Hindi ka na basta-basta mauubusan kasi that is your residual eh. Meron ka pa, kung meron ka pang linya income or kung marami ka naman apartment, di okay na. Kaya yun ang tawirin nyo agad na matuto kayong kumita na kahit halos wala na kayong ginagawa. At sa atin, number 8. Kung OFW po kayo, especially kung domestic helper po kayo, taasan nyo po tingin nyo sa sarili. Hindi po mababa ang trabaho ng isang tao dahil lang sa nag-aalaga ka ng matatanda, nag-aalaga ka ng bata, naglilinis ka ng inodoro, naglilinis ka ng bahay. Hindi po mababa ang tingin doon. Tandaan mo, you need to be very, very proud of yourself. Bakit? Tandaan mo, pag wala ka, pilaya ang amo mo. Kahit presidente pa yan, pag nawalan yan ng katulong, mahihirapan yan gumalaw. Kaya para sa akin, you need to be proud. Lahat ng job is magaganda. Kung ano man ang mga trabaho natin, it's pare-pareho lang, pare-pareho tayo tao, pare-pareho tayo nag-e-effort, kaya okay lang yan. You need to be very proud of yourself. Taas noo, at least hindi ka nang hihingi ng pera, wala kang nilolokong ibang tao, okay ang ginagawa mo. Kaya para sa akin, be proud na isa kang OFW kasi without you, ang laki po nang naitutulong nyo sa ekonomiya ng Pilipinas. Ako, idudugtong ko lang po kasi natawag pong OFW ng mga modernong bayani. And sana wag po tayong maputol. Dadagdagan ko yung kwento ng isang OFW kasi kadalasan na OFW nag-work sa abroad, maraming pera, pag uwi ng Pilipinas after ilang years na ubus din lahat. Maya-maya binibenta na yung bahay, yung lahat ng naipundar na binibenta. Simulan natin, dugtungan natin yung kwento. May isa kang OFW pumunta ng ibang bansa, nakaipon ng maraming pera, pag uwi ng Pilipinas natuto magnegosyo, nag-business at lalong kumita at yumaman ng yumaman hanggang tumanda. Yun ang idugtong natin. Huwag kayong matigil sa maraming pera pag uwi ng Pilipinas, wash out. Mas maganda pag uwi ng Pilipinas, natuto, maraming skills na natutunan, nagtayo ng maraming negosyo at tuloy-tuloy ng yumaman at tuloy-tuloy nakakatulong sa kapwa nila. Kaya yun ang magiging makabagong dapat goal natin lahat, na ang magiging OFW hindi lang kayo magaling magtrabaho sa ibang bansa, kung hindi darating ang oras, isa kayo sa pinaka magagaling na mga negosyante dito sa bansang Pilipinas. Bye-bye!